sa kanila. Ibig sabihin, tayo po ay concerned sa kanila. So, yan, no? Good morning po sa bawat isa sa atin. Tayo po na sa daling yumuko at tayo po ay mananalangin. Father, we thank you this time, Lord, na kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Kami po ay makikinig, Panginoon. And we pray, Lord, to speak to us, Lord, sa aming pong buhay, sa aming puso ngayong umaga. Sa bawat mensahe namin pong mapapakinggan, nawa, ito po'y patuloy na magkaroon ng malaking impact sa aming pong buhay. Maraming salamat po, Diyos. Mangusap po kayo. Kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po kami na ihanda ang aming mga puso sa oras na ito. At ang iyong tinig, Lord, lamang ang aming pakikinggan. Ilayo niyo po kami sa anumang distraction sa oras na ito, lalo higit sa anumang gawa ng kaaway. Tulungan mo po kami maunawaan ang iyong salita at may apply po namin ito sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong tatalakay ngayong umaga, ang pinakatema po natin is All In. Ang title po is Reaching the Lost. Marahil ay naalala po ninyo na itong tema na ito ay ating na pong tinalakay last October. Sino po nakaalala? Naalala po ba natin yan? At yan po ay tungkol sa misyon. Subalit, noong Tuesday, gumagawa na po ako ng sermon. Biglang sumunod na araw po ay mayroong bumabang sermon galing po sa ating Kamakop denomination. At ito po ay nagsasaan na pagpapatuloy ng ating pong missions emphasis. Dahil ang ating pong mission ay hindi natatapos. Tama po ba? Hindi po ito natatapos. At nung pinag-aralan ko po, binasa ko ito, sabi ko parang napaka-timing. No? Dahil yung magiging tema din po natin sa ating pong tatlong gabi, sa simbang gabi, sa December 16, 19, and 23, ay patungkol po sa the purpose of Christmas. And that is to seek and save the lost. Kaya, very timely, no? Ito pong mensahe na ito. Dahil yung binaba pong sermon sa atin na about reaching about the all-in, no? Emphasizing the mission of the Lord Jesus Christ na i-trust po sa atin, ay magpapatuloy po ito hanggang next year. So, until September 2026, ito po ang magiging sermon po natin every last Sunday of the month. No? Kaya asahan po natin yan. At sabi ko, very timely kasi ako po ay nananalangin. Ano? At nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, nakukulangan ako sa ginagawa ko. Bilang iyong manggagawa sa lugar na ito, gusto kong gumawa pa ng mga bagay na palagana pa ng iyong kaharian dito sa lupa. Kaya ay isa po sa sumagi agad sa isipan ko ay yun po magkaroon ako ng visitation. Kaya maghanda-handa na lang po kayo kung kayo po ang mabisita ko. No? Pero huwag niyo po ako paghandaan ng pagkain dahil lang po yung aking pong sinturon ay sumisikip na. Ang ating pong gagawin, o kami ni Pastor Dan o ibang church leaders ay pupunta sa inyo, mag-visit. Hindi na po natin hihintayin yung susunod na taon. Kami po ay mag-visit sa inyo na hindi po ninyo nalalaman. Magugulat na lang kayo at kami po ay kakato para kayo po ay aming ipag-pray. Amen? Hindi na po natin hintayin na magpa-schedule kayo ng cottage prayer. Kami mismo yung pupunta sa inyo pong tahanan, no? Para kayo po ay ipanalangin yung inyong pong pamilya. At siyempre ang ating simbahan at ang ating pong komunidad.
ang kailangan natin ngayon. At syempre, yun po ang pinakatema po natin sa ating pong simbang pasasalamat, no? Yun pong the purpose of Christmas. And that is to seek and save the lost. So, yan po, no? Yan po ang ating mga aabangan na mga mangyayari sa mga susunod po na araw at susunod po na linggo. So, all in, reaching the lost from Book of Romans, chapter 10, verses 1 to 4 and 9 to 15. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo. Sulat ni Apostol Pablo na kung saan ay nagpapakita po ng malasakit at pagmamahal sa mga taong hindi pa ligtas, sa mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. Sapagkat nais po ni Apostol Pablo, at iyan naman po ay nanggaling sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Diyos, na ang kaligtasan po ay dumating sa tao sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At makikita din po natin yung pagmamahal ni Apostol Pablo sa kanyang mga kababayan, no? Israelita, mga Hudyo, o ito man po ay mga Hintil na sila po ay maliligtas. Now, ang tanong po mga kapatid, paano tayo magiging all-in para maabot ang nawawala para kay Kristo? Paano po tayo magsasama-sama upang abutin, i-reach out yung mga taong naliligaw ng landas at dalhin po sila patungo kay Kristo? Ipakilala si Jesus sa kanilang buhay. Dito po makikita po natin sa talatang ito yung po mga halimbawa ni Apostol Pablo na maaari po nating gawin, gayahin, magandang halimbawa na dapat po nating pag-aralan upang sa gayon tayo din po, kahit hindi man tayo pastor, hindi man tayo magagawa ng simbahan, ay maaari din po tayong gumawa kung ano po ang ginagawa ni Apostol Pablo noong kanya pong kapanahunan. So dito po makikita natin yung Romans chapter 10 verse 1 na sinabi dito, my heart's desire and prayer to God is that the Israelites may be saved. Sabi po dito ni Paul, yung desire po ng kanyang puso, yung hangad ng kanyang puso at panalangin sa Diyos ay maligtas ang kanyang mga kababayan. So, ibig sabihin, dahil ito po ay nagmumula sa kanyang puso, ito po ay tinatawag natin compassion. Nagkakaroon siya ng compassion sa kanyang kapwa, sa kanyang mga kababayan. Ibig sabihin ng compassion, pagkaawa, pagkahabag. Sa Bisaya, kaluoy. Ano? Maluloy-on o maawain. Ano? So we need to have a compassion for Christ. Amen? Para tayo po ay makapagbahagi ng mabuting balita patungkol sa kaligtasan ng mga taong naliligaw ng landas, kailangan po meron tayong compassion. Kailangan meron nararamdaman po natin yung awa sa ating pong kapwa. Ano bang ibig sabihin ng compassion? Compassion is shown by His desire to see people saved. Yan po yung kanyang pagnanais na ang tao po ay magkaroon ng kaligtasan. Compassion is shown by His commitment to do what He can for the sake of the Lord. Ibig sabihin, anuman ang kanya pong kalagayan, ay magpapatuloy ang kanyang pagpangangaral sapagkat ito po'y commitment niya sa ating Panginoon. Ito yung pangako niya sa Diyos. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 9 verse 19 to 23, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Can you imagine that? Kung gaano kalaki
ng commitment niya sa ating Panginoon. Handa sa pagpakaalipin sa maraming tao. Makahikayat lamang siya ng marami ng kaluluwa patungo po sa paanan ng ating Panginoon. Verse 20, sa piling ng mga Hudyo, sabi niya, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila kahit na hindi ako saklaw ng kautusan. Nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. So, dito sinasabi niya na siya ay namuhay tulad ng isang Hudyo. Sabi pa sa verse 21, sa piling naman ng mga Hintil, na hindi saklaw ng kautusan ni Moses, ako'y naging parang Hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. So ginagawa niya yung mga yon, magpa-ilalim siya sa mga Hudyo at mga Hintil, no, pero hindi nangangahulugan na siya ay nadadala sa kung ano kanilang mga pinaniniwalaan, kundi ano pong sabi niya, sinusunod niya pa rin ang utos ng Diyos sapagkat siya ay nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sabi pa rito sa verse 22, sa piling na mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagliligtas ako ng kahit ilan man lamang. And verse 23, sabi niya pa, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Iyon po ang commitment ni Apostol Pablo. Handa niyang gawin ang lahat. Maipahayag niya lamang ang saloobin niya. At iyan po ay ang maipangaral ng mabuting balita na magdudulot po ng kaligtasan sa maraming tao. Sabi pa ng Merriam-Webster Dictionary, patungkol po sa compassion o yung salitang compassion, ito ay tumutukoy sa pakikiramay bilang ang nakikiramay ng kamalayan sa pagkabalisa ng iba kasama ng pagnanais na maibsan ito. Hindi lamang simpatya kundi empathy yung kanyang ipinapakita. Inilalagay niya ang kanyang sarili sa kalagayan ng iba para maabot niya yung mga taong ito. Ang compassion ay pakikiramay. Ito'y nangangahulugan ng pagkilala sa pagdurusa ng iba, malalim na pagmamalasakit, ang pagkatapos ay kumilos upang tumulong. Yun. So hindi lamang sympathy, kundi empathy. Hindi lamang ikaw naawa, kundi meron kang gagawin dahil naawa ka sa Kanya. Naunawa po ba natin? Yun po yung salitang compassion. Yun yung totoong kahulugan na meron tayong habag sa ating pong kapwa. Natututo tayong maawa sa ating kapwa. Nalulungkot tayo kapag yung kapwa natin ay alam natin hindi pa siya ligtas. At gumagawa tayo ng kaparaanan para siya po o sila ay madala natin sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay pagpapahayag ng pagmamahal para sa mga naghihirap o nangangailangan. Yan po yung sinasabi ng Compassion International. Ang pakikiramay po ay isang pagpapahayag ng pagmamahal. At ito po ay lumalaloy mula sa pusong nakakaranas ng biyaya, awa at pag-ibig ng Diyos. Nagiging channels of blessing tayo sa ibang tao. Nagiging daluyan tayo ng pagpapala. Ang pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa ating puso, ito rin po ay dumadaloy patungo sa ating pong kapwa. Yan po ang compassion. Ang habag ay ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso
na kung saan ay nagpapahayag ng sarili sa pagkilos. Sabi pa ng 2 Corinthians 5:14 to 15, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay ibibilang ng patay, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So kung walang habag, walang motivation, ang pag-abot po sa mga taong naliligaw ng landas ay magiging isang nakakapagod na obligasyon. Hello? Tama po yan. Kapag wala po tayong compassion, hindi tayo nakakaramdam ng pagmamahal, ng pagkaawa, kaluoy sa ating kapwa, ay maaaring mapapagod po tayo. Madali po tayong mapagod. At dahil na tayo po ay napapagod, madali din po tayong umaayaw sa ating pong ginagawa. Subalit, kung meron po tayong compassion, mayroon tayong awa na nararamdaman para sa ating kapwa, mga kapatid, yun pong pagkapagod ay napapawi sapagkat ang Diyos ay nagbibigay at nagre-restore ng kalakasan sa kanyang mga anak na dapat na tumutupad sa kanyang mga salita. Amen? Kaya hindi tayo dapat mapagod at mawalan ng pag-asa. At sasabihin natin, ayoko na. Hindi naman siya sumusunod sa mga tinuturo ko. Ilang beses ko siyang ini-invite patungo rito sa church, pero ni anino niya ay hindi ko makita at maramdaman. Pero kung tayo po ay may compassion sa puso po natin, church, I tell you, hindi ka mapapagod sa iyong mga ginagawa. Sapagkat ang Diyos ang siyang magbibigay pa sa iyo ng motivation dahil sa iyong pagkaawa sa pagkahabag mo sa iyong kapwa. Ang dakilang pagtupad sa dakilang misyon ng ating Panginoon ay hindi po madaling gawin. Ang pag-abot sa mga nawawala ay kadalasan nangangailangan ng pasensya, pagsusumikap at sakripisyo. Kaya sa madaling salita, kahit makikita mo na hindi siya sumusunod, matigas ang kanyang ulo, hindi ka dapat magsasawa. Hindi ka dapat magsasawa sa kanya. Sa halip, mayroon pang pasensya palagi na natitira sa iyong buhay, sa puso mo. Nagsusumikap ka palalo. At nagsasakripisyo para po sa kapakanan ng iyong kapwa. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay madalas po na tinatanggihan. Totoo po yan. At maaari pa ngang harapin ng may puot. Kung walang habag, kung wala tayong awa, hindi tayo magtsatsaga. Ang gawain po ng pagpapadala na mga nawawala na mga taong naliligaw ng landas patungo kay Kristo ay may kasamang spiritual na pakikipagdigma. So compassion, it is an expression of love and it flows from a heart that has experienced the grace, mercy, and love of God. Second, compassion is God's love in our hearts, expressing itself in action. And what else? Sabi pa ng mga kung wala tayong habag, no? Nalilate na, yata ako. Nalate, So, ganun po. Pagka tayo po ay walang compassion, walang pagkaawa sa ating kapwa, hindi po natin matatapos o magagawa iyon pong ipinapagawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Next, ang sino mang nagsasagawa ng mga misyon at nagdadala ng mga tao patungo kay Kristo ay tiyak na siya ay
sa ilalim sa espiritual na pag-atake. Bakit? Dahil si Satanas ay lalaban upang panatilihin ang mga tao sa pagkaalipin sa kasalanan at sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang misyon po na ginagawa po natin ay umaakit sa pagsalungat mula sa kaaway, dahil ayaw po ng kaaway na tayo po'y magtatagumpay. Gusto po ng kaaway na tayo po ay laging talunan. Gusto ng kaaway na tayo po ay hindi magpapatuloy sa ating ginagawa. Nais ng kaaway na tayo po ay bumagsak at mawala po tayo doon sa landas ng ating Panginoon, kaya madali po tayong sumuko. Now, paano po natin may apply ito sa ating buhay? Church, ano ang iyong saloobin sa mga hindi nakakilala kay Jesus? Ano ang iyong saloobin? Ano ang iyong damdamin? Ano ang laman ng iyong puso? Para sa mga taong hindi pa nakakilala kay Jesus. Sa panahon natin ngayon, malawak na po ang information na pwede po natin makahanap. At madali po tayong makatanggap at makapagpasa ng impormasyon patungo po sa iba. Ito po yung tinatawag nating information overload. Mayroong mataas na internet speed. Mayroong mga tao, tribo, bansa na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Wala silang access sa salita ng Diyos. Wala silang kakilala na makapagbahagi ng mabuting balita sa kanila. Now, ang tanong, paano naaantig ng impormasyong ito ang iyong puso? Kung hanggang ngayon ay wala pa rin mga tao na nakapagpangaral sa kanila, kaya hindi pa nila naririnig ang salita ng Diyos. Bilang isang simbahan, church, listen to this. Bilang isang simbahan, bilang isang Kristiyano, ano ang antas ng ating pakikiramay sa mga nawawala? Ano po ang antas ng ating pakikiramay sa mga taong nawawala o naliligaw ng landas? Kaya prayer po natin bilang isang simbahan, bilang katawan ni Kristo, lahat tayo ay mahabag at abutin ng mga tao para kay Kristo. Amen? Ikalawa, intercession. We need to be committed in intercession for the lost. Tayo po bilang simbahan, bilang Kristiyano, tayo po ay mamagitan para sa mga taong nawawala, naliligaw ng landas. Katulad po na sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 1. Sabi niya, mga kapatid, ang hangarin ng aking puso at panalangin sa Diyos para sa mga Israelita na sila ay maligtas. Binanggit niya yung salitang panalangin, yung salitang prayer. Inilalapit niya ang mga Israelita sa Diyos upang sila po ay maligtas mula sa kanilang kasalanan at mula sa kabahamakan. Lahat po ng sulat ni Apostol Pablo ay binanggit niya ang panalangin. Tumatawag siya sa Panginoon at humihingi ng panalangin. At hinihimok niya rin yung mga Kristiyano, yung mga mambabasa ng banal na kasulatan, na maging sila din po ay manalangin upang mamagitan para sa Diyos at sa mga taong naliligaw ng landas. Colossians chapter 4 verse 2 to 4. Dito po makikita natin kung sino-sino yung mga nais na ipanalangin ni Apostol Pablo. Sabi niya, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos.
Inalangin niyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyo, maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Ano po ang una niyang sinabi? Maging matyaga kayo sa pananalangin. Sino yung tinutukoy niya? Yung mga Kristiyano. Kaya tayo po mga Kristiyano, dapat maging matyaga tayo sa pananalangin. Amen po ba? Kaya salamat sa mga prayer warriors natin. Bata man, pinakamatanda, every midweek and prayer gathering natin nandito. Pero hindi po yun nangangahulugan na yung mga hindi nag-a-attend ay wala kayong puwang at lugar dito. You are very much welcome. Amen? In fact, nagre-recruit pa kami. Ano? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, mag-attend ka naman ng prayer meeting. Amen? Napakahalaga po ng prayer. Tapos sasabihin, pray naman ako sa bahay. Opo, totoo yan. Maganda yan, pray ka sa bahay. Pero alam po ba ninyo na malaki yung nagagawa ng panalangin ng mga tao, na maraming taong nagdarasal. Kung sinasabi ni Santiago sa chapter 5 na malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid, malaki rin po ang nagagawa ng panalangin kapag tayo po ay sama-sama na lumululong sa ating Panginoon. Lalo na kapag tayo po ay malinis, may malinis na puso, na lalapit sa ating Panginoon. Ang sabi ni Paul, sino yung dapat na ipanalangin? Ipanalangin nyo rin. Sino? Sabi niya, ipanalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami. Sino po yung tinutukoy ni Paul? Ha? Sino po yung tinutukoy ni Paul? Yung mga nangangaral ng mabuting balita. Mga pastor, manggagawa ng simbahan. Sabi niya, ipanalangin ninyo kami sa Diyos na kami bigyan ng pagkakataon na maipangaral ang ganyang salita. Ipanalangin din yung maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Kaya napakahalaga po na maipahayag na malinaw ang salita ng Diyos. Kaya alam niyo, church, after ng worship natin, after I preach every Sunday, lagi kong tinatanong yung asawa ko, kumusta yung preaching ko? Sabi niya, okay, maganda. Anong natutunan mo? May sinasabi naman siya sa akin, nagtitake down notes pa yan. At siyempre pagka ganun po yung marinig ko na meron siyang natutunan, masaya po ako. Bakit? Ibig sabihin na ipahayag ko ng mabuti, ng buong linaw, at ng may katapatan ng salita ng Diyos. Amen po ba? At yan po ay resulta ng inyong pong panalangin. Pinag-pray niyo po ba ako? Bago kayo umalis kanina ng inyong pong bahay. Lord, I pray for Pastor Marlon. I pray for Pastor Dante. They will speak today. They will preach your words today.
Nawa, bigyan mo sila ng lakas at katapangan na may pahayag ang iyong salita para kami ang magbenepisyo ng iyong pong salita. Did you pray? O do you pray? Nananalangin po ba kayo? Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto ko rin po sana po palakpak, kailan may hawak akong dalawang gamit. No? But I praise and thank the Lord, no? Na narinig ko po sa inyo yan. At least, alam namin, Pastor Dante, na kayo po ay nananalangin sa amin bago po kami magbahagi ng salita ng Diyos. Sa ating pong pamamagitan ay higit pa sa pagdarasal para sa ating sarili at maging sa ating pong mga alalahanin. Ang ating pong pamamagitan sa iba ay dumarating sa Diyos at sa ngalan ng iba. At naniniwala po tayo mga kapatid na dito po, yung sinasabi ni Apostol Pablo, naunawaan niya yung pangunahing diskarte para maabot ang mga nawawala sa pamagitan po ng pananalangin. Now, ang panalangin po ay isang makapangyarihang link, o prayer is a powerful link. Ito po ay nag-uugnay sa atin sa pinakadakilang power source sa lahat. Sino po yung power source ng lahat? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang panalangin po ay nag-uugnay din sa atin sa mga taong nahiwalay sa atin. Sa geographical, wika, kultura, panlipunan, at iba pang mga hadlang. Kapag tayo po ay nananalangin para sa tao, ay nabubuo ang espiritual na ugnayan natin sa pamamagitan po nila. Tayo po ang nagsisilbing mediator sa kanila. Dinadala natin sila, binabanggit natin ang kanilang pangalan, at ipinagdarasal, inanalapit natin sila sa ating Panginoon. Kapag namamagitan tayo para sa mga taong nagliligaw ng landas, nakatayo tayo sa pagitan nila at ng ating Panginoong Diyos. Amen? At iniuugnay natin sila sa Diyos. Second, prayer brings victory in the spiritual realm. Ang panalangin po ay nagdadala, nagdudulot ng tagumpay sa spiritual na kaharian. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 12, ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi saan? Sa evil forces, sa espiritu ng kadiliman. Kapag tayo po ay nananalangin mga kapatid, tayo po ay nakikipaglaban sa espiritual na kaharian. At nagkakaroon ng tayo po ay nakikipaglaban sa espiritual na kaharian at nagkakaroon tayo ng tagumpay sa pamagitan po ng ating panalangin. Habang ang tagumpay sa espiritual na kaharian ay nakamit, ito po ay makikita natin natural. Prayer reaches beyond our limitations. Ang panalangin po ay lumalagpas mula sa ating limitasyon. May mga tao at lugar na hindi natin kayang maabot. Tama po ba? May mga tao na hindi natin sila kayang abutin. Like for example, yung kamag-anak mo na sa ibang bansa. Pero, maabot mo siya, umaabot natin sila sa pamagitan ng ating panalangin. Prayer reaches beyond our limitations. Wisdom and guidance come from prayer. And God's work is accomplished first through prayer. Sabi po ni James Hudson Taylor, kapangalan pala ng ating bisita ngayon, si Kuya James, binati ko sa kanina. Sabi ko sa kanya, may nag-invite ba sa iyo rito? Sabi niya, wala daw. Thank you, James, sa iyong
papunta rito para bahagi sa pananambahan sa ating Panginoon. Meron bang ibang bisita dito? At dami nagtaas. May bisita. Natuwa naman ako. Kasi bisita pa rin pala kayo hanggang ngayon. Pas, may buwan ng bisita. Sabi ni James Woodson Taylor, isa siyang missionary. Sabi niya, kapag tayo ay nagtatrabaho, o when we work, but when we pray, sino ang kumikilos o gumagawa? God works. Pagka tayo daw po ay nagtatrabaho, tayo po ang siyang nagtatrabaho. Pero kapag tayo ang mananalangin, ang Diyos ang gumagawa para sa atin. Amen po ba? Hallelujah, praise the Lord. Ang gawain po ng pagliligtas na nawawala ay gawain ng Diyos. Walang anumang pagsisikap ng tao ang makakamit ang isang espiritual na gawain. Gumagawa ang Diyos sa buhay ng mga tao bilang sagot sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Hallelujah. Bago po kami nagpunta dito, o nang nag-start po ng ministry sa lugar na ito, dito sa Sunrise, way back 2011. Ang una po namin inabot ay mga bata. Dahil yun po yung prayer namin. Bago po kami pumunta rito, yung prayer po namin ay unahin i-reach out ng mga bata. Kaya nagkaroon po ng DBBS. At yung prayer po namin noon na makapag-start po ng gawain sa mga bata, kasunod po doon ay yung resources galing sa ating Panginoon. And along the way, habang kami po ay tumatagal na nagmi-ministeryo sa lugar na ito, nakikita po namin ang malaking pagbabago sa buhay ng mga bata. Alam niyo po ba kung bakit? Dati po sila pagka sila po umaattend ng Saturday school or children ministry, mga walang ligo. No? Mga walang ligo. Yes, totoo po yan. Kaya nagkaroon po dito ng shower ministry noon. No? At naalala ko hanggang ngayon, yung produkto ng shower ministry, nandito pa. Nakikita ko pa. Ano? At habang kami po ay tumatagal sa nagmi-ministeryo dito, nananalangin, ginagawa, sinusunod kung ano po ang antas ng Panginoon, nakikita po namin yung malaking pagbabago sa mga bata. Ngayon po, naliligo na sila. Bukod pa doon, yung spiritual na pagbabago sa kanila pong buhay. Can you imagine ilang taon na ang ACCS? 13. But in total, 14 years na. 14 years na. Kasi 2011 tayo nag-start. At doon po tayo nagsimula sa mga bata. And even until now, nakikita po namin yung malaking pagbabago sa mga bata. Pero recently, nalulungkot po ako. Dahil yung atin pong kinikater noon ng mga bata na umabot ng 100, minsan ngayon ay kalahati na lang. Maring ang isang factor ay dahil nababago yung ating pong araw at saka oras. But yung prayer po natin, na nawa patuloy si Lord na kumilos sa buhay ng mga bata. Ganon din po sa mga magulang. Nanawa yung mga magulang, prayer natin ng mga magulang ay patuloy nilang ipadala ang kanilang mga anak. Mga kapatid,
Huwag po ninyong ipagdamot, lalo na kayong mga magulang, huwag ninyong ipagdamot sa inyong mga anak. Na sila po ay makapunta ng simbahan at matuto ng salita ng Diyos. Sila po ang magbibenepisyo niyan. Kung kayo po ay nangangarap sa inyong mga anak na magkaroon ng magandang kinabukasan, magandang buhay, pagdating po ng araw, bring them to church. Huwag niyo ipagkaisa kanila. Yung makarinig sila ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kayo mismo ang maghikayat sa kanila. Pwede po ba natin yung gawin kahit mamaya? Hikayatin natin yung mga bata. Kahit hindi ninyo anak, kahit kapitbahay ninyo, papuntahin nyo rito. 2:00 po ng hapon. Huwag po natin sayangin yung pagkakataon. We have the resources God has given us. And we want to use all the resources para po sa kapakanan ng mga batang ito. Amen po ba? Na sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Nakikita po natin yung malaking pagbabago sa mga batang ito. In fact, sabi nga, kung gusto natin magkaroon ng matinong leader, maka Diyos, bata pa lang, i-pray na natin sila, ipadala na natin sila sa simbahan at makarinig sila ng salita ng Diyos. Dahil dito, unti-unting huhubugin ng Diyos ang buhay po nila. Amen? Ang kanilang pagkatao. So bring them to church. Huwag po natin ipagkait sa kanila. Sabi pa ni A.B. Simpson, prayer is the mighty engine that is to move the missionary work. Ano ba yung pinakamalakas na makina ngayong sasakyan? Sino yung mga driver dito, mekaniko? Ano? Grabe, hindi na talaga Avanza. Prayer is the mighty engine that is to move the missionary work. Ang panalangin daw ay makapangyarihang makina na makapagpapakilos sa gawaing misyon. Ang ating Diyos ay walang hanggan. Ang tanging limitasyon po ay nasa atin, mga kapatid. Ang ating pagtatanong, ang ating pag-iisip, ang ating pagdarasal ay napakaliit. Ang ating mga inaasahan ay masyadong limitado. Subalit, kapag tayo po ay nananalangin, sabi po ni A.B. Simpson, prayer is the mighty engine. Ito po ang makapangyarihang makina na magpapakilos sa bawat puso ng tao hanggang ang tao po ay papaguhin paunti-unti ng ating Panginoon Diyos. Amen? Now, in application, mga kapatid, mamagitan tayo para sa mga taong nawawala. Ipagdasal yung mga partikular na tao, yung mga iyong kamag-anak, kaibigan, kaklase, katrabaho, kapitbahay, at hilingin po natin sa Diyos na buksan ang kanilang mga puso at bigyan ng pagkakataong, bigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong makapagsalita at makapagpangaral ng mabuting balita sa kanila. Hilingin sa Diyos na kung saan ay atin din po ipanalangin yung mga misyonari at mga hindi pa naabot na grupo ng mga tao. Ipagpanalangin po natin sila. Ipag-pray po natin sila. And lastly, yung halimbawa na dapat po natin gawin, pinakita ni Apostol Pablo is yung proclamation. Paul proclaimed salvation for the lost. So ano po yung una? Ano yung una? Compassion. Pangalawa, intercession. At yung pangatlo ay proclamation. At dito po tayo magtatapos. Proclamation, ibig sabihin, ipinapahayag ni Paul, ni Pablo, ang mabuting balita patungo sa kaligtasan doon po sa mga taong nawawala. Ang pagnanais at pagdarasal na ang nawala ay mga taong naliligaw ng landas ay maligtas at sila po ay maging mabuti sa harap ng ating Panginoon, ngunit higit pa ang maaari nating gawin. Sabi rito ni Apostol Pablo ay higit pa sa pagnanais at pagdarasal para sa kaligtasan ng mga Hudyo at ng mga Hintil, kundi sabi niya, ipinapahayag niya pa sa kanila ang mensahe ng kaligtasan. Hindi lang po pwede yung awa lang,
Hindi lang pwedeng magdasal ka lang. Kailangan ipahayag mo din sa kanila. Kailangan gumawa ka rin, kumilos ka rin. Ipahayag mo rin sa kanila, sa ibang tao, yung mabuting balita patungkol po sa kaligtasan ng mga taong naliligaw ng landas. Sabi po ng Romans chapter 10, verse 9 to 10, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinabawalang sala ng Diyos. Napapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay nagliligtas. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. That is the gospel. That is the gospel that we need to preach to the people. Yung buhay, yung kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ituro natin sa mga tao ito na kung saan ay hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoon. Sabi dito, ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya sa Kanya ay siya muling binuhay na Diyos, maliligtas ka. So ibig sabihin, ito po ay personal na pagpapahayag ng tao. Para sa kanyang kaligtasan, personal niyang sasabihin, deklarasyon ng kanyang labi na siya ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po. Dahil kung walang mangangaral sa kanila, kung walang magpapahayag sa kanila, wala rin po silang maririnig na salita ng Diyos. Hindi rin nila makikilala si Jesus. Hindi rin sila sasampalataya kay Jesus dahil wala namang nagpakilala sa kanila. Kailangan marinig ng mga tao ang Ebanghelyo para maniwala sila kay Jesus. Ang kaligtasan po ay nangyayari nang hindi sinasadya. Lahat po ay nasa plano ng Panginoon. Nagpapadala ang Diyos ng mga sugo para mangaral kay Jesus. Mangaral sa mga taong naliligaw ng landas. Ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pero narito po ang hamon sa atin. Romans chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Gawin nating lahat para sumunod na yata. Hindi ko yata na isama sa pag-type yung Romans chapter 10 verses 14 to 16. Anyway, basahin ko na lang. Sabi dito, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakinig kung walang mapangaral sa kanila? At paano makapangaral ng sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, ukay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita, ngunit hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita, gaya ng isinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? Sabi po dito ng Romans chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So ito po ang hamon sa bawat isa sa atin. Ito po ang hamon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus sa John chapter 20 verse 21, kung paanong isinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin kayo. Bilang mga tagasunod ni Jesus, lahat tayo ay isinugo upang gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Church,
Kino-consider mo ba ang sarili mo as a disciple of Jesus? Kino-consider mo ba na ikaw ay sinugo ng ating Panginoon? Therefore, go and share the gospel. Amen? Share the gospel of the Lord Jesus Christ. Gawin natin lahat ang ating bahagi sa pag-abot sa kanila ng Ebanghelyo ni Jesus. Maglaan tayo ng panahon sa pamamagitan at maging matapang sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga nanawawala. At maging tapat tayo sa paggawa ng ating makakaya upang makatulong sa pagpapadala ng mga missionary upang ang mabuting balita ng kaligtasan ay maipangaral sa lahat ng bansa. Kailangan ang buong simbahan upang dalhin ang buong Ebanghelyo, buong mundo. Pwede ba natin basahin sabay-sabay yung last part? 1, 2, and go. Kaya sundin natin ang Panginoon ng buong puso at tapat at sama-sama bilang isang pamilya ng simbahan, maging all-in tayo para maabot ang nawawala para kay Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating